Magandang gabi sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 35 verses 1 to 3. Ito po ang nakasaad. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita yun noong tumatakas kasi yung kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyosang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Alis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man na laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 35 verse 4 to 6. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga diyos-diyosan at ang Diyos nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito ay ibinao ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kaniyang mga anak na lalaki kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 35 verse 7 to 9. Gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Bethel ang lugar na iyon, sapagkat doon napakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebecca, at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. At ang dakong iyo'y tinawag na roble ng pagluha. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking i-share sa Genesis 35, versikulo 10 to 13 po. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang iyong mga lahi, at sa kanila'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupain aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak, at iniwan siya ng Diyos. Amen po. Salamat po sa bawat isa ulit. Magandang pagpapalang gabi pa sa atin lahat at nasa Genesis chapter 35 na po tayo. Ito pong babasahin ko ay para po kay Sis Adele. Sa kanya pong naatang ang verses 14 to 17. Ang sabi rito, 14, naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Pinuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. 16, umalis siya sa Bethel nang sila'y malapit na sa Ephrata. Naramdaman ni Raquel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Last verse 17, sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 35 verse 18 hanggang 19. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Binuni. Ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Ephrata na ngayon ay Bethlehem.
Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Nagpatuloy ng nagpaglalakbay si Israel at nagkampo sa kabilang panig ng tore ng Eder. Yun lang po. Amen. Ang po ko po ngayon ay Genesis chapter 35 verse 22 to 25. At nangyari, samantalang tumatahan si Israel sa lupaing yaon, na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bilha, na babae na kanyang ama. At ito'y nabalitaan ni Israel. 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben na panganay ni Jacob, at si Simeon, at si Levi, at si Judah, at si Isakar, at Zabulon. Ang mga anak ni Raquel ay si Jose at Benjamin. At ang anak ni Bilha na alila ni Raquel ay si Dan at Neptali. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 35 verses 27 to 29. Sabi po rito, dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding lungsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya'y inilibing nina Esau at Jacob. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. For Mommy, Genesis chapter 35 verse 1 to 4. Then God said to Jacob, go up to Bezer and settle there on Bilden, although there to God who appeared to you when you were playing plumb your brother Esau too. So Jacob said to his household, unto all who were with him, get rid of the false gods you have, you will purify yourselves and change your shallow's street, then come, let us go up to vessel where I will build an altar to God, who assured me in day of my distress, that who has been with me whereabout I have gone forth. So they gave Jacob all the foreign gods their portion, and Genesis had and the rings in their ears, and on the carbon buried that on the old at sea. Amen. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 35 verse 5 to 9. Then they set out, and the terror of God fell upon the town or around them, so that no one pursued them. Jacob and all the people with him came to Luz in the land of Canaan. There he built an altar, and he called it the place Ebenezer, because it was there that God revealed himself to him when he was fleeing from his brother.
Now Deborah, Rebekah's theirs died and was buried under the oak below Bethel. So it was named Elon-Bakuth. After Jacob returned from Padan Aram, God appeared to him again and blessed him. Amen. For me. Genesis chapter 35 verse 10 to 12. God said to him, "Your name is Jacob, but you will not longer be called Jacob. Your name will be Israel." So he named him Israel. And God said to him, "I am God Almighty. Be fruitful and increase in number. A nation and a community of nations will come from you, and kings will be among your descendants. The land I gave to Abraham and Isaac I also give to you, and I will give this land to your descendants after you. Amen. For Daddy. Genesis 35 verse 13 to 16. Then God went up from him of the place where he had taken with him. Jacob set up a stone pillar at the place where God had talked with him, and he poured out a drink offering on it. He also poured oil on it. Jacob called the place where God had talked with him Beer. Then they moved on from there. While they were still some distance from Ephraim, Rachel they began to give birth and had great difficulty. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 35 verses 17 to 20 na sinasabi, "When she was in severe labor, the midwife said to her, 'Do not fear, for now you have another son.' 18. It came about as her soul was departing, for she died, that she named him Benoni, but his father called him Benjamin. 19. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. 20. Jacob set up a pillar over her grave, that is the pillar of Rachel's grave to this day." Amen. So parihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang pagpapalang araw po sa ating lahat at nasa Genesis chapter 35 na po tayo at ang naiatas po sa amin ay sa English version. Verses 21 to 24. Ang sabi po rito, "Then Jacob traveled on and camped beyond Migdal Eder. 22. While he was living there, Reuben had intercourse with Bilhah, his father's concubine, and Jacob soon heard about it.
These are the names of the 12 sons of Jacob. 23. The sons of Leah were Reuben, Jacob's oldest son, Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. 24. The last verse, the sons of Rachel were Joseph and Benjamin. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa po ng salita. Dito po no, na sa bilang believers po talaga, no, hindi tayo exempted doon sa mga pagkakasala muli, dahil habang narito tayo sa lupa, marami tayong laban na kinakaharap, na hindi ibig sabihin na kapag natanggap na natin ang Panginoon ay hindi tayo magkakasala. Anytime maraming pagsubok, maraming alok ang hamon dito sa atin sa mundo, no? Kaya kailangan talaga lagi tayong naka-abide sa ating Panginoon, lagi tayong sumusunod sa Panginoon at laging nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Pero ang kagandahan po, laging may chance ang ating Panginoon. Katulad ng nangyari na itong anak ni Jacob ay lingid sa kanyang kaalaman na pinatay yung mga tao, no, na yung isa lamang ang nagkasala na nakarape doon sa kapatid nilang babae na si Dina, na iniisip nila maari walang reaksyon sa mukha ng kanilang ama, na parang baliwala lang yun naging nangyari doon sa kapatid nila, dahil magkaiba sila ng pananaw ng kanilang magulang na si Jacob, na maaari si Jacob ay laging proteksyon at lagi niyang inuuna yung desisyon ng ating Panginoon. Bagamat siya ay laging paulit-ulit nagkakasala at backslider siya, pero ganun pa man, lagi din niya sinusunod ang ating Panginoon. Kaya hindi niya pinangunahan yun, nanahimik siya, hindi dahil ito'y binabaliwala niya, dahil ito'y anak din naman niya. Maaring dahil nga ito'y yung mga kapatid niya, maaring hindi nakita yung concern doon sa magulang nila, kaya sila ang gumawa, nilagay nila yung batas sa kanilang kamay. Pero ang kagandahan po dito, lagi naman po may chance ang ating Panginoon binibigay, na yung spiritual natin ay laging meron tayong return tayo sa ating Panginoon. Sa tuwing magkakasala tayo, repent po sa ating Panginoon at babaguhin ng ating Panginoon yung ating spiritual mind po, no, na kaya ang ating Panginoon ay laging nagbibigay ng chance, at sa ating pagkakasala, kapag hiningi natin ito ng tawad, lilinisin niya tayong muli, no? Dahil paalala lang ng ating Panginoon na laging handa at bukas ang kanyang mga kamay pa na tayo ay tanggapin. Laging tayo lang yung kanyang hinihintay na magbalik loob. At ganun pa man, nagkakasala ang tao, no, katulad nila dito sa ating mga karakter ng nating mga nababasa, nagkakasala sila at bumabalik sila, humingi sila ng tawad at pinapatawad muli ng ating Panginoon, binabago muli ang kanilang mga spiritual mindset po, no, at tuloy pa rin muli ang mga biyaya. Ganun po ang Diyos, na pinatawad ka, kinalimutan yung kasalanan at muling pagpapalain ka niya. At hindi lamang ikaw ang pagpapalain katulad ni Abraham, na yung faithfulness ng ating Panginoon sa pangalaga at protection at si biyaya doon kay Abraham ay pinapadaloy sa kanyang pamilya at lahat ng generation, at kasama po tayo rito. Kaya wag po natin i-condemn ang ating mga sarili, ang bawat isa. Kung may pagkakasala tayo, return to God. At ang ating Panginoon ay handa muli tayong linisin, i-wash out lahat ng ating mga pagkakasala. Yun lamang po, at magandang tanghali po sa ating lahat, at God bless you all po. Genesis chapter 35 verse 25 to 29. And the sons of Bilhah, Rachel's handmaid, Dan and Naphtali. And the sons of Zilpah, Leah's handmaid, Gad and Asher. These are the sons of Jacob,
which were born to him in Padan Aram. And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arba, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned. And the days of Isaac were 180 years. And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days. And his son Esau and Jacob buried him. It tells about the 12 sons of Jacob according to their birth mothers. Isaac and Abraham lived a good and long life. It serves as evidence of God's blessings and covenant promise to bless them. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po yung naatasan ni Sister Brenda na mag-exhort po sa Genesis 35. So doon po makikita po natin kung gaano po kabuti ng Panginoon sa buhay po ni Isaac, ni Jacob. Doon po sinasabi po niya kung saan sila dapat mamuhay ng maayos. At kinakausap po talaga niya, nagpapakita po sa nung panahon iyon, nagpapakita po ang Lord sa tao. Nakausap po yun ni Jacob. At yun po talagang siya dinadala kung saan doon siya mamuhay ng maganda. At parang sa atin din ngayon, tayo ay magtiwala lang din sa Panginoon. Dahil maganda po ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sana po itong devotion natin araw-araw kapulutan po natin ng aral, ipamuhay po natin na ito po tumatak din sa ating puso't isip. Mamuhay po ang Lord sa ating puso't isip, nawa ipamuhay natin at makita rin sa ating gawa, hindi lang sa salita, na kahit na minsan nag-share tayo, dapat pinamumuhay din natin sa gawa. Yun po ang pinaka-the best na gawin natin ngayon. At dito makikita ko rin na talagang pinagtagumpay sila ng Lord. Dahil sinusunod po nila ang will ng Lord. Kaya sila po pinaburan ng Lord. Kaya yun po para po sa bawat isa, kung gusto nyo rin maranasan yung blessing ng Lord, gawin po natin yung kaya-aya sa Lord, na siya papurihan, paglingkuran, at yun nga po ipamuhay natin. Tapos yung gawin natin yung